Mapagpalang araw sa inyong lahat, mga giliw kong ka-midnight. Mayo 9 at panibagong yugto po tayo sa ating paboritong aswang serye na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. Sana po ay abutan kayo ng ating kwento sa araw na ito na nasa mabuting kalagayan. Atin pong matatandaan na sa nagdaang kabanata kahapon, tuluyan na ngang narating nitong sila Zen ang tinatawag na base at sentro ng isla kung saan silang naroroon. Ngunit kasabay nito, nagsidatingan na rin ang mga nilalang o bilanggo ng 4 Krono Ikalsel. Ang mga nilalang na nagnanais na makita kung sino ang mga panibagong dayo o bagong salta sa kanilang teritoryo o sa lugar kung saan silang naroroon. Dahil nga sa nilalang na tinatawag nilang Garmon, tinatansya ng ilan sa mga naroroong bilanggo na hindi maglalaon ay kakalat na sa lahat ng teritoryong napapabilang sa loob ng 4 Krono ang tungkol sa balita ng posibilidad na may volture sa isla ng Velcora. Ito ay sa kadahilanan ng obserbasyon ng ilan sa mga naroroon, ang mga marka, ang mga senyales na posible nga at naroroon ang volture. Kung matatandaan, bahagyang nagising na ito bago pa man silang malipat sa loob ng 4 Krono. Nag-umpisa na ang mga senyales kagaya ng napakatamis na amoy o samyo sa buong kapaligiran ng isla. Maliban pa doon, nasaksihan nila ang falkor na nasa kailaliman ng isla. Isa pang patunay na nasa paligid lamang ang volture. Subalit sa halip na alalahanin nito ay mas minabuti na nila Zen ang matungo at marating ang kanilang magiging base na nasa likod ng isang napakalaking talon, isang lugar na mala-paraiso ang itsura. Habang sila Senyor Ibarra naman ay sinapit na ang syudad o ang bayan kung saan magtitipon sila upang umpisahan ang kanilang plano sa pagtungo sa kastilyo ni Vladimir. Kaugnay nito, nakiusap itong si Senyor Ibarra dito kay Officer Gwen na gawin ang lahat upang matulungan sila na maikonekta sa presidente sa tulong na rin ni Chief Babalong. Bagay na hindi naman naging mahirap dahil sa naroroong alam na nitong si Apo Gildas ang kasalukuyang nagaganap at tila ba naantisipan niya na maaaring iyon na nga ang panahon, sandali o oras na magharap sila ng pilantropong manlalakbay. Mga ka-midnight, muli niyo akong samahan na tapusin ang kwentong ito at sana po ay maibigan niyo ang aking handog na istorya. Senyor, nakatanggap na ako ng tawag mula kay Chief. Kumpirmado, makikipag-usap sa inyong presidente. Hindi ko alam kung paano niyang ginawa pero mamayang 7:00 punto ng gabi, kikitain niya kayo dito. Hindi ko pong alam ang lugar na yan. Maraming salamat sa iyo, Officer Gwen. Huwag kang mag-alala dahil pamilyar na pamilyar ako sa lugar na ito. Ihahanda ko lamang ang lahat at natitiyak ko, hindi magiging madali ang pag-uusap namin. Ngunit nakasalalay dito ang pagtatagumpay ng ating gagawing pagpasok sa kastilyo ng Primordial. Sayang lang, kung kasama talaga natin sila Valentina, magiging mas madali ang lahat dahil maaari niyang kausapin si Vladimir, primordial sa primordial. Hindi tayong mangangamba na baka atakihin na lang tayong bigla ng mga vampira. Sa wala nga at hindi naman natin kasama, kaya wala naman tayong choice kundi ang gawin ito at kumilos bago pang mahuli ang lahat. Wala naman tayong ideya kung gaano katagal sila sa loob ng 4 Krono. Kahit sinabi ni Senyor na posibleng lumabas nga sila pero walang katiyakan iyon. Paano pala kapag lumabas sila pagkatapos ng 1 dekada? Di nalintikan na tayong lahat dito. Kaya naman mas nararapat na kumilos na tayo. Dahil hindi naman maaaring sa lahat ng oras, iaasa natin sa mga kaibigan nyo ang magiging kapalaran ng bayang ito at ng daigdig na ginagalawan natin. Senyor, nakahanda na po ang lahat
Ang serum ay nailagay na sa silid ng inyong tanggapan. Oras na para kunin niyo ito. Siguradong hindi basta-basta kapag nakaharap niyo na ang presidente, kagaya ng sabi niyo at kagaya na rin ng matagal naming pag-aaral, may kung ano sa kanya na nagsasabing hindi siyang ordinaryong tao, kaya mas makabubuti kapag nasa orihinal kayong anyo. Ano ho bang sinasabi niyo na nasa orihinal kayong anyo? Hindi niyo bang alam, si Senyor ay isang immortal. Hindi siyang tumatanda. Ang itsura ngayon na nakikita niyo ay ang kanyang kagustuhan. Pinatanda niya ang kanyang sarili gamit ang serum. Ngunit ngayong kakaharapin niya ang presidente na maaaring may espesyal na abilidad, kailangang nasa kalakasan ang senyora. Ibig sabihin, kailangang bumalik siya sa kanyang batang itsura, pangangatawan at kondisyon. Totoo ba yan, Tiyo? Hindi kong alam yan ah. Hindi nasabi ni Lola sa akin na may ganyan ka palang kakayahan. Kaya naman pala nagtataka ako. Ang sabi ni Lola, isang matanda at matagal na uri ng nilalang ka na. Hindi ko namang alam na immortal ka pala, Tiyo. At kasama ng mga siyentipiko na tauhan itong si Senyor Ibarra, nagtungo siya sa isang espesyal na silid kung saan naman ayon dito sa mga tauhan ay gagawin ang proseso sa pagbabalik sa tunay na anyo, katawan at edad nitong si Senyor Ibarra. Nakakahiligan na kasi ng pilantropo ang mas magmukha siyang matanda kumpara sa tunay niyang itsura. Ito ay sa kadahilan ng totoo naman talagang napakatanda niya na kung edad ang pagbabasehan. Kaya nga lang ay hindi siyang tumatanda na para bang hindi siyang apektado ng konsepto ng oras ng daigdig na iyon. Ilang saglit lamang ang lumipas nang lumabas si Senyor na halos hindi nang makilala pa ng lahat ng naroroon. Ang tagal naman. Gano'n bang katagal ang prosesong yan kung sino-sino nang lumalabas? Hay nako. Sa tingin nyo, ano kayang itsura ni Senyor sa orihinal niyang anyo? Ano pa ba? Hindi ba sabi nung si Manong Alex? Bata daw ang itsura talaga ni Senyor Ibarra. Di malamang, bata. Ay nako, ang ibig kong sabihin, guwapo ba talaga siya? Macho? Makinis? Maputi? Diba? Mga ganong katangian. Parang tinutukoy mo naman sila Bossen pag ganyan ang sinasabi mo. Ikaw, Tibor, hindi pa rin nawawala yung pagpapantasya mo kay Bossen. Hay nako, paano mawawala to pagwapo ng pagwapo ang lalaking yun? Pogi, gaano ba katagal dyan sa loob si Senyor Ibarra? Napakatagal naman yata ng proseso. Magdadalawang oras na kaming naririto. Pasensya na kayo kung pinag-antay ko kayo. Subalit, mahaba talaga ang proseso sa pagbabalik sa aking tunay na anyo. Senyor, ikaw ba talaga yan? Parang ang layo. Parang ilang dekada ang ibinalik nyo. Ay bongga, senyor, ang gwapo-gwapo nyo. Ay. Senyor, meron ka pa bang natira nung serum na sinasabi niya? Baka naman, kako pwede kami niyaan. Pagpasensyahan mo na, Pacheco. Pero, epekto lamang ang serum na yun sa akin at sa akin lamang. Dahil partikular sa DNA ko ang ginawa nilang teknolohiya. Ayan. Ikaw naman kasi. Talaga bang umaasa ka pa na mamatay ang itsura mo? Pacheco, tanggapin mo na lamang ang katotohanan. Tumatanda na tayo. Balang araw uumani na tayo. Yun ang kapalaran ng mga normal na tao. Kaya naman huwag ka nang mag-asam pa. Maliban na naman kung gusto maging immortal ng kagaya mo. Pwede natin pag-aralan kung paano maging ganun. Baka gusto mo maging aswang o kaya vampira para naman maging immortal ka na. Saktong-sakto, magtutungo tayo sa kastilyo ng primordial na si Vladimir. Baka pwede ka makiusap na kagatid ka. Ay. Gusto ko laang maging bahagyang maging bata ang aking itsura.
pero ayokong maging immortal. Napakasakit na sumpa noon habang pinagmamasdan mong unti-unting nalalagas ang mga kaibigan at kakilala mo. Unti-unting naglalaho. Isa na siguro yon sa pinakamasamang parusa para sa akin, ano? Tama si Pacheco. Hindi biyaya ang pagiging isang immortal. Bagkus, isa itong sumpa na napakahirap dalhin sa mahabang panahon. Kaya naman, hindi ko maipapayo ang pangarapin nyo ang maging isang kagaya ko. Bueno, ayusin na natin ang lahat at may presidente pa tayong kakausapin. Grabe, ang bango-bango, ang guwapo. Parang malalaglag ang panty ko sa kanya. Hoy, Tibor, huwag mong kalimutan. Boss natin yan. Tandaan mo, siyang tumutulong sa atin para magtagumpay sa misyong ito. Isa pa, ngayon makakaharap na natin si Apo Gildas. Tandaan mo, maaaring mabaliktad ang sitwasyon at maaaring mag-umpisa ang isang hindi inaasahang labanan. Kaya maging handa ka. Kailangang protektahan natin ang lahat. Alam ko naman yon. Kaya nga, kailangan nating maghanda. Kasi si Apo Gildas nang makakaharap natin. Sinong makapagsasabi? Baka bigla na lamang tayong atakin ng sorpresa ng mga tauhan niya. Huwag kayong mag-alala. Kasama niyo akong makipaglaban. Sakali man na umpisa ni Apo Gildas ang pagsalakay sa atin, wala na tayong magagawa pa kundi ang lumaban pabalik. Tandaan niyo, isa siya sa pinakamasamang kalaban natin. Isa siya sa pinakamasamang nilalang na nabubuhay ngayon sa mundong ito. Mabuti na lang nandiyan kayo na Detective, Julia. Dahil hindi namin alam kung anong gagawin kapag kami-kami lang. Di ba, Tibor? Oo nga naman, Sis Julia. Alam mo naman, hindi pa naman kaming ganun ka-eksperyensyado pagdating sa pakikipaglaban. Isa pa, hindi naman kaming ganun kalakasan. Etong si Minandro, oo, pwedeng maaasahan, pero ako, sino ba naman ako? Isang magandang dilag lamang na nagnanais makatulong sa inyo. Asus, puro ka naman pa-cute. Ano ka ba, Tibor? Lahat naman tayo dito may silbi. Kaya nga isang grupo tayo, diba? Dahil kailangan nating magtulungan. Walang malakas, walang mahina. Meron lamang tayo. Oo nga no, ay nakwa, tama ka dyan. Wala namang kwenta kung magmumukmuk ang beauty ko dito. Ay, ano yung pinag-uusapan nyo? At saka, bakit parang ang lambot kumilos ni Tibor? Hindi naman siyang babae. Ay naku, Pepito. Mahabang kwento yan, kaya hayaan mo na lamang. Masanay ka na lamang sa ginagawa ni Tibor. Senyor, nakahanda ng mga sasakyan. Oras na para umalis. Tayo na mga kasama. Umalis na tayo dito. Alam niyo na ang mga gagawin niyo. Batid kong naalalaman ng presidente ang tungkol sa inyo. Matalino ang taong yun at hindi siyang maiisahan. Kaya naman umakto lamang kayo bilang normal at wag na wag kayong gagawa ng mga bagay na maaring ma-misinterpret ng kanyang mga tauhan. Nauunawaan niyo naman yata ang ibig kong sabihin. Ay, senyor. Ibig ko lamang malinawan Pagpunta ba natin doon, may kainan din. Alam nyo na, batid ko naman na matatagalan ng usapan nyo ng presidenteng iyon, Sana naman meron kaming pika-pika. Huwag kayong mag-alala. Si Iris da ang bahala sa lahat. Alam niyo na ang gagawin at hindi kayong pababayaan. Ang hiling ko lamang, maging handa kayo sa mga anumang mangyayari. Batid niyo naman siguro at nasabi na rin sa akin nila Julia na posibleng isa si Apo Gildas sa magiging pinakamahigpit nating kalaban. Duda ako dyan. Mukhang hindi yata yan ang Apo Gildas na kilala ko. Pero sabi niyo nga, kailangan mag-ingat. Basta huwag niyo lang asahan na tutulong ako sa inyong basta-basta. Lalong-lalo na, kliyente ko rin si Apo Gildas. Kaya hindi akong mamamagitan sa inyo. Kung maglalaban kayo,
Bahala kayo sa mga buhay nyo. Nangako lamang akong tutulong. Kung ang primordial na ang kaharap, kung nasa kastilyo na ng mga vampira. Pero sa presidente, hindi nyo ko aasahan. Sana malinaw yan. Nauunawaan ka namin, Maria. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman namin pepersahin na gawin ng mga bagay na ayaw mo. At saka, kaya na namin to ni Tibor at saka ni Pepito. Andito din naman si Manong Pachinko. At saka, andito din si Manong Di Calibre. Asus, nagpapapogi points ka na naman dyan, Minandro. Umayos-ayos ka. Tandaan mo, pinagdududahan pa din natin ng babaeng yan. Hoy, haliparat na bakla. Ayus-ayusin mo nga yung bunganga mo. Naririnig kita dito. Baka gusto mong busalan ko yan. Makita mo. Ay bongga, ang taray-taray mo naman, Maria. Hindi ka nang mabiro. Diyan ka na nga. Doon nga ay sunod-sunod ang tatlong sasakyan na nagtungo sa isang lugar malapit sa isang burol na nasa gitna ng syudad, kung saan naman matatagpuan ang isang exclusive restaurant. Isang membership restaurant na hindi basta-bastang napapasok ng mga ordinaryong tao, maging ng mga mayayaman. Pili lamang ang mga naiimbitahan dito. Pili lamang ang nagiging miyembro ng restaurante. Kabilang na dito si Senyor Ibarra at ang kanyang panauhing pangdangal, si Presidente Gildas. Wow! Ang ganda naman ng lugar na ito, Gurang. Hindi mo naman sinabi sa akin, meron ka palang access dito, ha? Anong akala mo sa akin? Ako ang presidente. Malamang meron akong access dito. Ikaw lang ang mahina. Mukha yatang totoo talaga ang mga sinasabi tungkol din kay Senyor Ibarra, ha? Ang ganda ng lugar na ito. Teka nga, Gurang. Ano bang balak mong gawin? Lalong-lalo na, ha? Nalalaman ko, ang kastilyo ng Vladimir na vampira ang balak nilang pasukin, ha? Alam mo naman, sa maraming dekada, maraming siglo, ni minsan, ha? Hindi pinakialaman ng sino man ang teritoryo ng vampirang yan. Alam ko yon, Babalong. Subalit sa pagkakataong ito, iba na ang sitwasyon. Sa mga nagdaang siglo, walang espesyal na uri ng tao. Subalit ngayon, para silang mga parasitiko, para silang peste sa palayan na mabilis na kumakalat at kailangang sugpuin dahil kung hindi, mauubos ang mga natural na nilalang na umiiral sa mundong ito. Pero aminin mo, naiintriga pa rin ako, ha? Anong gagawin ni Senyor Ibarra? Ngayong, alam naman natin, wala yung malakas na antingero at nakulong sa 4 krono, ha? Huwag mong sabihin, nagtitiwala ka sa mga kagamitan at aparato ng lalaking yun. Sa mga nagdaang dekada, napatunayan ni Ibarra ang kanyang kakayahan at katalinuhan, maging ang kanyang bisa sa mga paggawa ng taktika at plano. Kahit ikaw, hindi mong maikakaila iyon dahil isa siya sa napakalaki ng ambag kung bakit hanggang ngayon ay mapayapa ang bayang ito. Alam ko yun at hindi mong kailangang ulit-ulitin, Gurang, ha? Kaya nga, ang sinasabi ko, magkaroon ka ng katiting na tiwala sa lalaking yon dahil kahit bang alam naman natin na ang pangunahing pakay niya sa gawain ito ay ang sarili niyang interes, hindi nating maikakaila na ang kanyang presensya at ang kanyang tulong ay napakalaking bagay at porsyento sa pagtatagumpay nito. May ideya ka na ba kung bakit ibig nilang i-infiltrate ang kastilyo ng Vladimir na yon? Ayon sa mga intel at ayon na rin sa sinabi sa akin itong si Gwen, ha? Tungkol ito sa isang mutya na naiselyo sa kailaliman kung saan naroon din ang mga kampon. Alam mo naman siguro, ha? Kung ano ang kampon?
ang mga hilaw na vampira. Ang mga nabigong tuluyang maging isang vampira. Sila ang mga kampon, mababangis, na para bang mga bagong saling aswang. Mas mabangis sila kumpara sa mga vampira na may kontrol sa kanilang isipan. Sa oras na makawala sila sa ilalim ng kastilyo, kawawa ang bayang tutunguhin nila. Alam mo ba kung anong pinaplano nila Ibarra upang magawang maiwasan ito? Wow! Isa lang akong hepe ng kapulisan at guwapo. Hindi ako manghuhula, no? Kaya nga may pag-uusap kayong ganito, di ba? Ha? Para malaman mo kung ano ang plano nila. Bakit akong tinatanong mo? Mukha ba akong si Ibarra? Ha? Kumpirmado, darito ang presidente. Namataan siya kasama ang hepe ng kapulisan ng bayang ito. Ipagbigay alam niyo kaagad, pagkakataon na ito, ang burol na ito ay mababa ang access pagdating sa mga otoridad na nasa kapulisan sa bayan. Pagkakataon na upang mapatay si Gildas. Sige na, kumilos kayo. Mukhang matagal-tagal sila dito at mukhang may inaantay pa. Sinasabi na nga ba, magtsatsempohan din natin ang Gildas na yan. Ngayon, oras na mapabagsak natin ang presidente. Mas makakakilos na ang ating pangkat. Tama na yan. Bilisan niyo na lamang at kumilos na kayo. Ipadala niyo dito ang pinakamagaling na assassin. Sigurado ako, nagkalat na dito ang kanyang mga tauhan at hindi basta-basta kung lalapitan natin siya. Kaya naman, ipatawag niyo na ang lahat ng pinakamagaling. Pambihirang pagkakataon ang makita natin sa labas si Gildas. Kaya naman, hindi na dapat ito masayang pa. At anong gagawin natin sa hepe na yan? Isa din yung sakit sa ulo. Todasin na rin natin. Isama na natin sa kanyang amo. Huwag ka nang puro salita pa. Ilang beses ka nang nabigo sa pagpatay sa hepeng yan. Kaya naman sumunod ka na lamang at i-report mo na ito sa ating himpilan. Kailangan natin sila. Kailangan natin ang mga hitman na yun. Sila lamang ang may kakayahang masabotahe ang mga bantay ng presidente. Para kung nakakakita ng napakaraming kayamanan, siguradong limpak-limpak ang ibabayad sa atin ng gobyerno kapag napatumba natin ang presidente. Ilang kalalakihan ang naroong nakamasid, nagmamanman at binabantayan ang restaurante sa Borol. Lumalabas na matagal na nilang minamanmanan, tinitiktikan ang presidente at si Chief Babalong. Ang mga ito ay nagmula sa pangkat ng mga espesyal na uri ng tao na kabilang sa grupo ng mga tinatawag na opisyalis ng gobyerno. Mga general na naroroong layunin ay pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon na pinamumunuan ni Apo Gildas. Bukod pa doon ay ang pagpapatumba kay Chief Babalong, ang tanging balakid sa kanilang tuluyang pagsakop sa bayang pinamumunuan nito. Alam niyo naman siguro na kapag namatay na yang hepe na yan, tiyak kikilos ang vampirang primordial. Nasa loob tayo ng kanyang baluarte. Ano ang binabalak niyo sa kanya? Siguro naman hindi niyong binabalak na kaharapin siya ng mano sa mano dahil sigurado tayo lang naman ang matutulog. Ang vampira, primordial man yan o hindi, ay vampira pa din. Meron na tayong nakaatang na plano para sa kanya. Oras na balaki niya ang magpakita. Iyon na ang huling gabi na masisilayan niya ang kanyang baluarte. Kaya naman, magbunyi tayo. Ang kamatayan ng hepe at ng presidente ay ang umpisa ng pagkabuhay ng mga espesyal na uri ng tao. Senyor, affirmative. Nagkalat na ang mga assassin sa paligid ng Borol. Tila yata, hindi talagang susuko ang mga nagmamanman sa presidente at kay Chief Babalong. Sa kasalukuyan, 3 ang na-intercept namin. Ngunit, ipinangangamba namin,
Tiyak na marami pa ang darating. May patong sa ulo ng presidente at ni Hepe. Maraming mga mersenaryo ang naritong handang tapusin sila alang-alang sa pera. Kung gayon, umpisahan nyo na ang Project Iris. Tiyakin yung 100% fully functional ang proyekto natin. Tiyakin yung kahit 90% man lamang ay acceptable rate na sa mapapabagsak ng mga assassin at mersenaryo. Mahalaga ang usaping ito at hindi kong mapapayagan na kung sino mang ulupong ang makialam. You may proceed with our plan. Areglado, senyor. Ngayon din po. Men, let's move. Ano pong nangyayari? Ano po yung plano? Ano po yung Project Iris? Senyor, maaari bang magkaroon kami ng kaunting kaalaman dito sa sinasabi mo? Ano bang Project Iris? Ang Project Iris ay aking disenyong taktika kung saan ang aking mga well-trained assassins ay gagamitin ang latest technology at surveillance system upang pabagsakin ang lahat ng magtatangka na paslangin ng presidente at ang hepe. Sa pagkakataong ito, napapaligiran na ang restaurante ng mga espesyal na uri ng tao. Kaya naman, oras ang kalaban. Ibig kong bago akong dumating doon, ma-eliminate na ang lahat ng magtatangka. Hindi silang maaaring kalabanin ng harapan. Kaya naman, hahayaan ko na lamang ang mga assassins upang pabagsakin sila. Maaari ho bang malaman kung mga espesyal na uri ng tao rin ba to, aswang, antingero, na mga tinutukoy mo? Wala sa mga nabanggit mo. Ang mga assassins na tinutukoy ko ay mga genetically altered individuals na ginawang espesyal ang mga katawan sa pakikipaglaban. Subalit, ang pagkilos nila ay hindi basta-basta at kailangang nasa plano dahil nasa dry run stage pa lamang ito at hindi pang fully functional. Ang ibig sabihin nitong si Senyor Ibarra, ang kanyang mga tinutukoy na assassins ay bunga ng kanilang mahabang pagsasaliksik, pag-aaral at pagpeperpekto sa mga nilalang o nilikha na kayang tapatan ang mga antingero, ang mga espesyal na uri ng tao at mga aswang. Mga ordinaryong tao ito na nakipagtulungan dito kay Senyor Ibarra at sumailalim sa napakarami at madugong pagsasanay upang maihanda ang kanilang katawan para sa eksperimento. Masasabing makasarili, masasabing taliwas sa natural na batas ng kalikasan ang ginawa ni Senyor Ibarra. Subalit ito ang kaparaanan niya. Ika nga, apoy laban sa apoy. Dahil batid niya at tanggap niya sa kanyang sarili na hindi kayang tapatan kailanman ng mga ordinaryong tao ang kapangyarihang taglay ng mga espesyal na uri. Kaya naman kailangan niyang pilitin, puwersahin, na basagin ng limitasyon ng mga ordinaryong katawan ng tao upang makagawa ng mga ekstraordinaryong bagay. At iyon nga ang naging bunga ng kanilang ilang dekada ng pag-aaral. Ang special unit na sa kauna-unahang pagkakataon ay masusubukan nila. Kung gayon, ibig sabihin nito, senyor, pagkakataonan namin ito para makakita ng mga nagmamatsuhan at nagagwapuhang mga tagapaslang? Grabe naman to. Ano bang pinagsasabi mong nagagwapuhan at nagmamatsuhang mga mandirigma at mamamaslang? Ang special unit na tinutukoy ni Senyor Ibarra ay mga bata. Huh? Bata? Seryoso ka ba dyan? Paano naging mga mamamaslang at magagaling na mandirigma ang mga bata? Sa maniwala kayo at sa hindi. Kahit naman ako hindi ngang naniniwala nung una pero naging posible nga ito at nagawa ni Senyor. Gamit ang kanyang DNA, ang sarili niyang dugo. Nakalika kami ng mga assassin na perpekto at kailan pa man ay hinding paghihinalaan ng mga kalaban.
Ang special unit na ito, ang pamosong itinatangi ni Senyor Ibarra sa lahat ng kanyang mga pinagpaguran. Masasabi niyong mga supling ni Senyor. Ayos yun, Teo. Ibig sabihin, marami akong mga kapinsanan dito. Pwede ko ba silang makilala? Sa kasalukuyan ay maaring kumikilos na sila. Ang Special Unit of Assassins ay dinisenyo upang pabagsakin ng mabilisan ang mga kalaban. Binubuo ito ng 5 kabataan. 5 espesyal na kabataan na nagawang sanayin ang kanilang mga katawan at dahan-dahan makopya ang aking DNA. Sila ang gagawa ng pinakamahirap na mga trabaho sa mga susunod pang sandali ng aking operasyon. Sa ngayon ay ituon na lamang natin ang ating mga atensyon sa napipintong pag-uusap. Ipaubaya na muna natin sa Project Iris ang problema sa labas. 2, 3, 4, 5. Kumilos na tayo. Ito na ang panahon upang maipakita natin kay Ama ang bunga ng ating mga pagsasanay. Ito na ang pagkakataon upang magkaroon tayo ng silbi sa kanyang organisasyon. Oo nga, ito ng pagkakataon natin para magpasikat. Para maipakita natin sa mga matatandang kasamahan natin na hindi tayong basta-basta, na nagpunga ang ating mga paghihirap. Ilang taon din tayong nagsanay. Ilang paghihirap, pasakit, at bingit ng kamatayan ng ating dinaanan para lamang dito. Kaya naman, sulitin na natin ang una nating misyon. Tama si Dos. Oras na para magpakitang gilas. Naibigay ko na sa inyo ang inyong mga target. Tiyakin nyo lamang na maitutumban yung lahat bago pang dumating dito si Ama. Areglado yan. Kaming bahala. Mga espesyal na tao ang kaharap natin, di ba? Tingnan natin. Ang sabi nila'y malalakas ang mga uri nito. 5. Huwag kang masyadong mayabang at mapagmataas. Tandaan mo ang itinuro sa atin ni Ama. Alam ko yun, Uno, at hindi natin kailangang mag-alala tungkol dyan. Sa ating lahat, ako ang pinakamatalino. Kaya naman, isipin nyo na lamang ang gagawin nyo at huwag nyo na akong pakialaman pa. Ayan ka na naman eh. Sino ba naman kasing nagsabing ikaw ang pinakamatalino sa atin? We only have 2 minutes bago mag-umpisa ang operasyon. Huwag kayong sasablay. Saka na kayong mag-away. Tapusin na muna natin ang gawain natin. Dito ngang kumilos na ang 5. Kung titingnan, mga ordinaryong kabataan lamang sila na umiidad ng 15 anyos. Ngunit ang kanilang mga kalamnan, ang buong katawan nila, ang pisikal na kaanyuan, ay hindi mong masasabi na basta-basta lamang. Sa kanilang pagkilos pa lamang ay bumabaon ang kanilang mga paa sa mga asfalto at sementadong lugar. Ang kanilang mga pandinig, pang-amoy at paningin ay 50 ulit na mas aktibo kumpara sa mga ordinaryong tao. Sensitibong tunay, kaya naman kinakailangan ng labis na kasanayan at konsentrasyon upang mapamahalaan. Ang kanilang misyon ay kauna-unahan para sa kanilang pangkat. Ito ang kanilang oportunidad upang mapatunayan na hindi nasayang ang ilang taon ng pag-aaral, pagsasanay, at gastos na katakot-takot na ginawa ni Senyor Ibarra upang maperpekto silang 5. At ang naging susi, ang naging dahilan upang matiyak na Senyor Ibarra na sapat na ang kanilang nalalaman ay ang dibinong sandata na hiniram niya kay Fred. Sa tulong nito, nakumpleto ang teknolohiya na nakapaloob sa katawan ng 5 ito. Sa madaling sabi, maaring ipagpalagay na ang kakayahan o karunungan na meron at katangiang meron ng mga aswang, espesyal na uri ng tao, mga albularyo, antingero, mangkukulam, mambabarang, hukluban, maging mga engkanto, at panghuli ay ang dibino, ay naroong may bakas sa DNA ng 5 ito.
Kung nagkaroon lamang sana ng sapat na pagkakataon upang mapag-aralan ko ang mga diablo, siguro ay mas naging mainam at perpektong tunay ang 5. Subalit sa ngayon, sapat na ang kanilang taglay na kaalaman, kasanayan at lakas upang pabagsakin ang mga espesyal na uri ng tao. Oy bata, ano bang ginagawa mo dito at nagpapalaboy-laboy ka ng gabi? Hindi mo ba alam na... ano yun? Pag mga akong pagutusan, iisa lamang ang maring mag-utos sa amin. Sandali lang. Sino ba kayo? Hoy! Dito nga bata ka! Lentik ka! San kayong nakatingin? Naririto ako. Ano to? Anong mga batang ito? Magsikalat kayo! Madali kayo! Mag-iingat kayo! Ipagbigay alam nyo kaagad. Hindi normal ang mga batang nakikita natin dito. Nakakatawa naman ito. Walang kwenta. Akala ko naman malalakas sila. Bakit ang bilis nilang bumagsak? Eto na bang mga espesyal na tao? 5. Huwag kang masyadong mayabang. Hindi pang tapos ang ating misyon. Iilan pa lamang ang bumabagsak. Sigurado ako, marami pang paparating na mas malalakas. Kaya maganda na tayo. Mukha yatang abalang-abala kayong mga bata. Masaya ito. Mga kabataang naglalaro sa kadiliman. Nasaan ba ang mga magulang niyo? Tila yata hindi kayong naturuan na dapat maging magalang sa mga nakatatanda sa inyo. At sino naman ang pangit na yan? Isa siya sa mga naririto sa listahan. Tingnan niyong pagmumukha. Hindi ba siya yan? Oo nga. Kung gayon, hindi na tayong mahihirapang hanapin pa siya. Ako na ba ang kikilos? At talagang namimili pa kayo kung sinong tatapat sa akin. Mag-jack in poy kaya kayo. Kung sino man kayo mga impacto kayo, hindi ko kayong paliligtasin. Minsan lamang sumapit ang pagkakataong makita namin si Gildas na nasa labas ng kanyang lungga. Kaya naman ang mga kagaya niyong kuto ay dapat tinitiris. Kung gayon, bakit hindi mong subukang tirisin ako, tanda? At doon nga ay biglang naglaho sa paningin ng espesyal na uri ng tao itong tinatawag na 5. Isa sa 5 kabataan. Kasunod nito ay ang paglitaw niya sa harapan ng malaking mama, kung saan agad na tumama ang kanyang pagsuntok sa sikmura at tumagos ito hanggang sa puso ng lalaki. Walang silbi. Napakalambot naman ang katawan mo, Manong. Lintik. Ay, halimaw, mga halimaw. May mga halimaw dito. Ano daw? Anong sinasabi ng lalaking yun? Anong mga halimaw ang pinagsasabi niya? Hoy kayo! Puntahan niyo nga ang burol na yun. Alamin niyo kung anong nangyari doon. Hindi normal para sa kanya ang magkaganoon. Tingnan niyo kung ano naman kalokohan ang ginagawa niya. Masama po ito. Isa-isang nawawala ang communication natin sa mga assassins na pinadala. Pababa na po ang bilang nila. Pati ang mula sa inyong kaalyado, mukhang isa-isang nawawala. Tila yata may nakakaharap silang kung ano mang nilalang doon. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, sa kalagitnaan ng pakikipaglaban ng 5 kabataan, naroroong lumitaw ang puting hunyango. Hindi upang kalabanin ng mga kabataang ito, bagkus ang kaharapin ang pangkat ng mga general na naroroong personal na nagtungo upang saksihan ang inaakala nilang kamatayan ng presidente. Hindi ko akalain na darating pala ang panahon na makikita natin ang kasawian ng gilas na yan. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Darating din ang pagkaubos ng swerte ng gurang na yun. At ito na ang swerte natin. Kung magkakaroon lamang ng pagkakataon, ako na mismo ang papatay sa gurang na yun. Kaya nga lang, masyadong mapanganib para sa atin ang lumantad. Lalong-lalo na at napapabalita
ang paggala ng puting hunyango. Mas mainam na ang nag-iingat tayo. Magandang gabi sa inyong lahat, mga Ginoo. Mukha yatang abala kayo sa inyong mga kwentuhan. At tila yata ako ang pinag-uusapan nyo. Kapamputi. Espadang mahaba. At ang maskarang yan, walang duda. Ang puting hunyango nga ang nasa harapan natin. Anong kailangan mo dito? Umalis ka na, puting hunyango. Hindi ikaw ang kalaban namin. Pareho lang naman tayo ng pakay. Ang patayin ang presidenteng si Gildas. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Puting hunyango. Ito na ang tsansa natin. 3 tayo. Kailangan nating pabagsakan ng puting hunyango dito. Hindi natin kakayanin ng isang yan ang tayo lamang. May dahilan kung bakit kinakatakutan siya. May dahilan kung bakit magpasangga ngayon buhay pa siya. Hoy, ikaw! Hindi ba't ang presidente din ang pakay mo? Bakit umaharang ka sa amin? Nakadepende sa akin kung makikita kong banta ang tinatawag niyong presidente. Sa ngayon, hindi kong alam ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit kayong 3, umaalingasaw ang inyong puwersa. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kailangan kayong tapusin. Wala nang nagawa pa nga ang 3 general kundi ang maghanda sa isang hindi maiiwasang laban. Isang hindi inaasahang pagtatagpo. Ni sa hinuha, hindi nilang naisip na posibleng mismong ang puting hunyango na matagal na nilang iniiwasan at kinakatakutan ang kanilang makakaharap. Ngunit, ang pagpipilian lamang nila ay ang hayaang paslangin sila o ang lumaban at magbakasakali. Hindi ako ang papayag na matalo mong basta-basta na lamang dito. Mga panyero, mukhang ito na ang pagkakataon upang muli nating gamitin ang ating mga kakayahan ng sama-sama. Sa palagi ko nga, ito na ang pagkakataon natin. Kung makukuha natin ang ulo ng puting hunyango, isipin nyo na lamang kung ano ang magiging estado natin sa gobyerno. Nag-umpisa ang paglitaw ng malausok na galamay ng isa sa 3 general. Ang isa naman, naroroong parabang unti-unting nagbabago ang kanyang katawan o ang kanyang balat at nagiging malamital. Habang ang isa, marahang humahalo sa hangin at naglalaho sa paningin ng puting hunyango. Senyor, mukhang natanggap ng puting hunyango ang ating mensahe. Tila yata kinagat niya ang ating pain at naroroong kaharap niya ngayon ng 3 general. Epektibo po ang plano. Mahusay. Ang puting hunyango na ang bahala sa mga general na yun. Hayaan natin ang Project Iris na iligpit ang lahat ng mga assassins. Senyor, anong gagawin natin kapag natapos ang puting hunyango? Siguradong susunod niyang pupuntiryahin ay ating mga kasamang antingero. Huwag kayong mangamba dahil hindi tayong aabot doon. Hindi magkukrus ang landas ng mga antingero at ng puting hunyango. Kilala ang nilalang na yun bilang mainiping nilalang at hinding pumipirme sa isang lugar oras na magawa niya na ang kanyang pakay. Kaya naman, hindi niyong kailangang mabahala. Masama ito. Napakalakas ng puting hunyango na yan. Kahit ng pinagsama natin kakayahan, hindi siya kayang patumbahin. Hindi itong maaari. Hindi ako mamamatay dito. Sinabi ko na sa inyo, kahit 3 pa kayong magsama-sama, ay hinding sasapat. Oras na para hatulang kayo ng kamatayan. Subalit ng akma ng tatapusin ng puting hunyango ang 3 general. Biglaan na lamang na tila bang hinigop ito ng kadiliman at doon lumitaw ang isang nilalang.
Nakaharap ko din ang puting hunyango. Sinasabi ko na nga ba, magiging perpektong pagkakataon ang paglitaw ng mga general. Ngayon, ito ba ang patalim na pinagmamalaki ng puting hunyango? At doon ay biglang tumilapon ang puting hunyango nang tamaan siya ng sipa ng bagong nilalang. Nilalang na may napakahabang sungay. Namumula ang balat. Nanlilisik ang dilaw na mata. Senyor, may sudden spike sa enerhiya. Tila yata may hindi inaasahang nilalang ang lumitaw sa area. Masama po ito. Hindi pong pang-antingero o espesyal na uri ng tao ang presensyang ito. Kung gayon, bilisan niyo at kumilos kayo. Alamin niyo agad kung saan itong nagmumula at bigyan niyo ako ng ulat. Tayo na, magtuloy na tayo sa restaurante. Kayo dyan, tiyakin niyong hindi makakalapit ang anumang nilalang sa aming pagpupulong. Hindi ito maaaring maudlot. Panibagong nilalang. Tila yata, nilamon mo ang tatlong kaharap ko kanina. Kung gayon, ikaw ang nasa likod ng mga kakatuwang taong ito. At ikaw naman yata ang pumapaslang sa aking mga espesyal na tao. Salamat sa ginawa mo. Unti-unting napapasa sa akin ang kanilang mga karunungan at kapangyarihan at hindi maglalaon. Mabubuo ang aking katawan. Mabubuo ang perpektong Zatan. Habang sa loob ng restaurante ay nabitawan nitong si Apo Gildas ang kanyang baso. Masama ito. Garang, nakaligtaan mo bang kamot mo? Mukhang inaatake ka na ngayon sa lamig ng lugar na to, Masama ito. Masamang masama. Mukha yatang nag-uumpisa ng bumangon ang nilalang na yun. Babalong, wala pa ba si Senyor Ibarra? Kailangan nating matapos ang usaping ito. Nasa paligid ang nilalang. Nasa paligid siya ngayon. Kumilos kayo. Tiyakin niyong walang makakalapit sa perimeter. Pasusunod, Mr. President. Hoy, sino bang sinasabi mo? Ayos ka lang ba? Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Ang nilalang na may gawahan ng pilat na ito. Ang nilalang na sa maraming taon ay sinubukan kong kalabanin at tanggalin sa aking pagkatao. Ang nilalang na nagmula sa sinauna, si Zatan, ang purong kasamaan. Mga ka-midnight, nagulat ba kayo? Maring ang ilan ay tama ang mga hula at prediksyon sa mga naunang episode ng ating kwento. Ano na ba ang mangyayari ngayong nailantad na kung sino ang nasa likod ng mga espesyal na uri ng tao? At ano ang ugnayan niya kay Apo Gildas? Anong tulong ang maibibigay ng Proyekto Iris o Project Iris na binubuo ng 5 kabataan? Nasaan na ba sila Zen at gaano pa silang katagal sa loob ng 4 krono? Parang Kulas, catch this! Subukan mo, tatamaan mo ako ng energy ball mo. Ang lamya-lamya mo talaga parang Jimeno. Abay, ilang buwan na tayong nagsasanay dito, hindi mo pa rin makakuha-kuha kung paano iperpekto yan. Abay, mapag-iiwanan ka, kumpadre. Huli kayong dalawa. Sinasabi ko na nga ba, mahihina pa rin ang pandaman nyo. Kulas, Jimeno, kailangang hindi mawala ang atensyon nyo sa kapaligiran nyo. Aray ko po. Aray, ang sakit naman nun. Paano? Puro kayong kalokohan. Tingnan yung nangyari sa inyo. Hindi man lamang kayong umubra-ubra dito kay Sir Ed. Masyado pa kayong malamyang dalawa. Kailan ba kayong matututo? Walang silbi kahit maperpekto nyo ang paglikha ng mga enerhiyang bola na yan kung hindi nyo namang mapapanatili ang inyong obserbasyon sa lahat ng direksyon. Matatalo at matatalo pa din kayo.
Ang hirap naman kasi ng pinapagawa mo sa amin. Nakaka-distract yung amoy ng lechon manok, di ba paring Kulas? Oo nga, ang daya mo ninang Pinapaamoy mo pa sa amin yung lechon manok habang nakikipaglaban kami. Syempre, priorities priority. Naku po. Gusto nyo ba talagang makaalis dito sa 4 Krono o parang gusto nyo nang ditong tumira? Siyempre, gusto ko pero okay lang kahit nandito. Kasama ko naman si Babes. Bebebeng, where are you? Anong babes ka dyan? Naririto kami. At ayusin mo nga, Jimeno, ang sarili mo. Ang lamya-lamya mo. Nakakawalang gana pag ganyan. Paring Kulas naman, ayusin mo kasi nadadamay ako sa'yo. What? Ako pa talagang pinagbintangan mo? Kasalanan ko bang para kang lantang kamatis? Zen, narito ng inumin mo. Ayos ka lang ba? Kanina ka pang nagsasanay dyan. Ano bang balak mong gawin dyan? Malapit na. Malapit ko nang mabasag ang depensang ito. Sa oras na magawa ko yun, masasabi kong handa na ako. Pero sa ngayon, kailangan ko pang magsanay. Ibang uri ng pagsasanay ang pinagdadaanan nitong si Zen. Hiwalay sa pagsasanay na ginagawa ni Fred at hiwalay din sa pagsasanay na ginagawa nila Jimeno, Kulas, sa tulong nitong si Ninang at Sir Ed. Halos ilang buwan na rin silang nasa loob ng 4 Krono kung pagbabasihan ng takbo ng panahon sa kanilang kinaroroonan. Bagamat ilang oras pa lang naman ang nakakalipas sa labas, ngunit sa kanila, mahabang panahon na ang kanilang pamamalagi sa loob ng kanilang teritoryo. Ngunit dahil dito, nagawa na nilang masanay ang kanilang mga katawan at isipan. Malayong malayo na ang karunungang tinataglay nila Jimeno at Kulas, maging nitong si Beng. Salamat na lamang sa tulong ni Ninang at Sir Ed dahil sabay-sabay silang umaangat at lumalakas. Ngunit isa sa layunin nitong si Zen ay ang mabasag ang depensa ng puno na naroroon sa gitna ng kanilang base. Isang depensa na anumang taas ng antas ng karunungan nitong si Zen, maging si Fred, ay hindi nilang magawang basagin. Ito ang tanging layunin nila. Subaybayan po natin ang mga susunod na kabanata sa ating aswang serye na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. Mga ka-Midnight, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa ating programa. At kagaya po ng dating gawi, ay bukas po tayo sa mga tulong at suportang nagmula po sa inyo sa pamamagitan po ng ating Proyekto Piso na nasa pin comment section ang detalye. Ganon din po, kung napapansin nyo po ang naipa-flash sa screen, ay sana'y mapasyalan natin ito dahil sa naglalatag tayo dito ng mga one-shot stories o mga short stories tungkol sa katatakutan. Sana ay inyong masuportahan. Sa ngayon po ay nasa 517 or 519 subscribers na ito at sana'y mapaabot natin ng 1,000 upang makapagpatuloy tayo sa paglikhapan ng mga panibagong programa at istorya na kinagigiliwan nyo. Hanggang dito na lamang po sa gabing ito. At ito ang inyong Midnight DJ.